Sa kasaysayan ng Naga City, may isang tradisyon na hindi lamang sumasalamin sa pananampalataya ng mga Bicolano, kundi nagsisilbing pundasyon ng kanilang pagkakakilanlan bilang isang komunidad, ang debosyon sa Our Lady of Peñafrancia. Upang lubos na maunawaan ang kahalagahan nito, kinakailangang balikan ang panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas, isang yugto sa kasaysayan kung saan ang relihiyon ay naging sentro ng buhay panlipunan, pampulitika, at pangkultura ng mga Pilipino. Noong ika-18 siglo, aktibong isinasagawa ng mga misyonerong Espanyol ang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Isa sa mga lugar na kanilang pinuntahan ay ang rehiyon ng Bicol Region, isang lupain na mayaman sa tradisyon at bukas sa impluwensya ng bagong pananampalataya. Sa kontekstong ito, lumitaw ang isang mahalagang tauhan, si Miguel Robles de Covarrubias. Siya ay isang seminarista mula sa Espanya na nagkaroon ng malalim at personal na karanasan na nagbago sa direksyon ng kanyang buhay. Noong kanyang kabataan, siya ay tinamaan ng isang malubhang karamdaman. Sa panahong iyon, limitado ang kaalaman sa medisina, at ang ganitong uri ng sakit ay madalas nauuwi sa kamatayan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, siya ay nanalangin sa Birheng Maria, partikular sa imahe ng ina ng Peña de Francia na matatagpuan sa Espanya, isang dambana na matagal nang kilala bilang lugar ng debosyon at mga himala. Sa kanyang panalangin, gumawa siya ng isang panata, kung siya ay gagaling, iaalay niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos at ipapalaganap ang debosyon sa Birheng kanyang tinawagan. Sa hindi inaasahang pangyayari, siya ay gumaling. Ang karanasang ito ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang pananampalataya. Hindi lamang ito isang personal na himala, kundi naging simula ng isang misyong magbabago sa kasaysayan ng isang buong rehiyon. Kalaunan, si Miguel Robles ay naging pari at ipinadala sa Pilipinas bilang bahagi ng misyong Kristiyano. Sa kanyang pagdating sa Bicol Region, kanyang naalala ang pangakong kanyang binitiwan noong siya ay nasa bingit ng kamatayan. Hindi niya ito kinalimutan. Sa halip, ito ang naging gabay niya sa kanyang misyon. Noong mga taong 1710 hanggang 1711, ipinagawa niya ang isang imahe ng Birhen ng Peñafrancia. Ang imahen ay yari sa kahoy at ginaya mula sa orihinal na imahen sa Espanya. Bagamat hindi ito marangya, ang kahulugan nito ay napakalalim. Ito ay simbolo ng pangako, simbolo ng pananampalataya, at simbolo ng koneksyon ng dalawang mundo, ang Espanya at ang Pilipinas. Ang imahen ay inilagak sa isang maliit na kapilya na matatagpuan noon sa labas ng sentro ng bayan ng Naga. Sa simula, kakaunti lamang ang nakakaalam at bumibisita sa lugar na ito. Ngunit tulad ng maraming makasaysayang pangyayari, ang maliit na simula ay naging daan sa isang malawakang pagbabago. Unti-unting kumalat ang balita tungkol sa imahen. Kasabay nito, lumaganap din ang mga kwento ng mga himala. May mga nagsabing sila ay gumaling mula sa sakit matapos manalangin sa harap ng Birhen. May ilan namang nagpatutuo na sila ay naligtas mula sa panganib. Mayroon ding mga kwento ng pagbabago ng buhay, mula sa kawalan ng pag-asa tungo sa panibagong simula. Sa pagdami ng mga ganitong kwento, mas lalong dumami ang mga deboto. Ang maliit na kapilya ay naging sentro ng pananampalataya, at sa kalaunan, kinailangan itong palitan ng mas malaking simbahan upang matugunan ang dumaraming bilang ng mga tao. Sa paglipas ng ika-18 at ika-19 na siglo, ang debosyon sa Peñafrancia ay naging mahalagang bahagi ng relihiyosong buhay sa Bicol. Hindi na lamang ito isang lokal na paniniwala. Ito ay naging isang kolektibong karanasan, isang tradisyon na pinagbibigkis ang iba't ibang komunidad. Sa bawat henerasyon, ang kwento ng Peñafrancia ay ipinapasa mula sa mga magulang patungo sa kanilang mga anak. At sa bawat paglipas ng panahon, ang debosyon ay lalo pang tumitibay. Sa kalaunan, ang simpleng debosyon ay naging isang taunang pagdiriwang, ang Peñafrancia Festival. Ang pista na ito ay ginaganap tuwing buwan ng Setyembre at tumatagal ng ilang araw. Ngunit higit pa sa haba ng selebrasyon, ang mahalaga ay ang lalim ng kahulugan nito sa mga deboto. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng pista ay ang translation. Sa translation, ang imahen ng Birhen ay inililipat mula sa Basilica patungo sa Naga Metropolitan Cathedral. Ang prosesyong ito ay dinadaluhan ng libo-libong deboto na naglalakad sa kahabaan ng lansangan. Ang bawat hakbang ay may kasamang panalangin. Ang bawat sigaw ng "Viva la Virgin"
ay sumasalamin sa kanilang pananampalataya. Para sa marami, ito ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang panata, isang paraan ng pasasalamat, isang anyo ng pakikipag-ugnayan sa banal. Kasunod nito ang isa sa pinakakilalang bahagi ng pista, ang fluvial procession. Sa ritual na ito, ang imahen ay isinasakay sa isang bangka at dinadala sa kahabaan ng ilog ng Naga. Libo-libong deboto ang sumasabay, ang ilan ay nakasakay sa bangka. Ang eksenang ito ay hindi lamang kahanga-hanga, kundi makapangyarihan. Ito ay larawan ng sakripisyo, ng debosyon, ng pananampalatayang hindi matitinag. Sa modernong panahon, ang Peñafrancia Festival ay kinikilala bilang isa sa pinakamalaki at pinakadinadaluhang relihiyosong pagdiriwang sa Pilipinas. Taon-taon, milyon-milyong tao ang dumadalo, hindi lamang mula sa Bicol Region, kundi mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging sa ibang bansa. Maraming Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa ang umuwi tuwing pista upang makiisa sa selebrasyon. Para sa kanila, ito ay hindi lamang isang relihiyosong obligasyon. Ito ay pagbabalik sa kanilang pinagmulan, pagbabalik sa kanilang pagkakakilanlan. Sa kabila ng modernisasyon at pagbabago ng pamumuhay, nananatiling buhay ang debosyon sa Our Lady of Peñafrancia. Ito ay patunay na ang pananampalataya ay may kakayahang tumawid sa panahon. Na kahit magbago ang mundo, may mga tradisyong mananatili. At sa huli, ang kwento ng Peñafrancia ay hindi lamang kwento ng isang imahen o pista. Ito ay kwento ng isang pangako na tinupad, kwento ng isang komunidad na nagkaisa, at kwento ng isang pananampalataya na patuloy na nabubuhay sa puso ng milyon-milyong Pilipino. Panoorin ang aktual na video ng procession.